makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayamanin. Pagkakakilanlan ay pagtibayi. MTV MLE. MTV MLE sa radyo. MTV MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTV MLE. Radyo Eskwela. Masigla at maligayang araw mga ginigiliw na mag-aaral ng unang baitang. Tayo ay narito muli para sa ating paaralang panghimpapawid sa MTV MLE. Kumusta ang inyong araw? Labis akong nasisiyahan na muli ay magkakaroon tayo ng makabuluhang usapan dito sa ating Radyo Eskwela. Ako ang inyong guro, Binibining Johanna Caro mula sa bayan ng Nagilian, probinsya ng Isabela. Maaari niyo akong tawaging Teacher Hannah. Teka, nasan kayo ngayon? Sa inyong tahanan? Mainam kung ganon upang makaiwas tayo sa banta ng pandemya at matututo pa kayo kasama si nanay, tatay, ate at kuya, at ang buong pamilya sa loob ng bahay. Siguruhin lamang ha na komportable at maayos yung naririnig ang ating broadcast. Siya nga pala, nakapag-almusal na ba kayo? Maigi kung may laman ang inyong mga tiyan upang higit kayong maging malakas at matalino. Tsak, magiging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na mauunawaan ang ating aralin ngayong araw. Laging tandaan, buksan ang tainga, lawakan ng isipan, at imahinasyo'y paganahin. Isa isip at isa puso, maging ang 3 M sa talakayan. Maging mapanuri, malawak na kaisipan, at masayang pakikinig. Sa puntong ito, nais kong kuhanin nyo ang inyong handout para sa leksyon ukol sa paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Inuulit ko, ang leksyon natin ay tungkol sa paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Sige, ihanda na ang kagamitan at sarili para sa isa na namang kapanapanabik na talakayan. Bago natin simulan ang aralin ngayong araw, halina't magbalik tanaw tayo sa ating leksyon noong nakaraan. Nais kong ipakilala nyo ang inyong sarili sa paawit na paraan na nababanggit ang iyong pangalan, edad, baitang, petsa ng kapanganakan, pangalan ng nanay at tatay, kumpletong tirahan, bilang ng mga kapatid, kanilang mga pangalan, at kung anong baitang at paaralang pinapasukan. Maliwanag ba mga bata?
Ako si. Ako si. Ako'y 7 taong gulang. Ako si. Ako'y mula sa. Kilalanin naman natin ang nanay tatay ko. Ang ngalan nila ay mga kapatid at kamag-anak ko. Ang ngalan nila ay... Ayan, magaling mga bata. Sana ay nasiyahan kayo sa ating paunang gawain. Mahalagang malaman nyo ang inyong pangalan, kaarawan, tirahan, edad, pangalan ng mga magulang at kapatid, pati na rin ang pangalan ng inyong paaralan. Magagamit ang mga ito sa pagpapakilala ng iyong sarili sa mga bagong kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak. Alalahanin ang mga bagay na iyon, ha? Ngayon naman, alamin natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Natatandaan pa ba ninyo ang inyong mga isinagot? Kung may hawak kayong kopya ng inyong mga sagot, kunin nyo ito at tingnan natin kung ilan ang inyong puntos. Sige, kunin nyo na! Para sa unang patlang, ang tamang sagot ay Marites. Sa ikalawang patlang, 6 ang tamang sagot. Sa pangatlo, magaling! Tumawini ang tamang sagot. Sa pang-apat, mahusay! Tumawini North Central School. Sa pang-5, ang sagot ay unang. At sa panghuling bilang, Rosas ang tamang sagot. Napakagaling! Ilan ang tamang sagot nyo? 6? 5? Wow! Nakakabilib naman talaga! Umaasa ako na nasagutan nyo ng buong husay ang ating huling pagsusulit. Mamaya, may maigsing pagsusulit ulit tayo. Kinakailangan nyong makinig ng maigi sa ating talakayan upang tsak na masasagutan nyo iyong mabuti. Okay ba mga bata? O siya, bilang paalala ha, tiyaking nakasumiti sa inyong mga guro ang mga naiatas na gawain noong nakaraang leksyon. Nagsumiti na ba ang lahat? Mahusay kung ganon. Binabati ko kayong lahat sa pagiging masunurin at masigasig sa paggawa ng inyong mga tungkulin bilang mga mag-aaral. Magsusumikap lagi ha. Panigurado, malayo ang mararating nyo. Handa na tayo para sa susunod na bahagi. Kunin na ang inyong kwaderno at panulat sapagkat sisimulan na natin ang ating panibagong aralin pagkatapos ng paalalang ito. At tayo'y nagbabalik mga bata. Ito muli si Teacher Hana. Ngayon ay handang-handa na tayo sa panibagong aralin. Excited ba kayo? Naranasan nyo na bang bigyan ng wakas ang kwentong nabasa o napanood? Alam nyo bang pwede nating bigyan ng sariling wakas ang isang kwento? Oo, pwedeng-pwede.
Dahil sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Tama! Hindi kayo nagkakamali. Katulad na lamang ng mga paborito nating teleserye sa telebisyon na karaniwang hinuhulaan ang katapusan. Sa araling ito, matututunan natin kung paano magbigay ng wakas sa kwentong napakinggan. O, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating talakayan. Sa lahat ng nasa unang baitang, ito na po ang ating aralin bilang 36. Kung noong nakaraan ay tinalakay natin ang pagbibigay at pagsusulat ng impormasyon tungkol sa iyong sarili, ngayon naman pag-uusapan natin ang paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito ay kaya nyo nang makapagbigay ng sariling wakas sa kwentong napakinggan batay sa mga detalyeng nabanggit, sa naramdaman o sa iyong sariling karanasan. Kunin na ang inyong kwaderno at lapis at magsisimula na tayo. Gaya ng nabanggit, ang ating tatalakayin ay paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Alam nyo na ang kwento ay isang akdang pampanitikan na binubuo ng pangungusap at talata. Ano nga ulit ang bumubuo sa isang kwento? Magaling! Ito ay binubuo ng pangungusap at talata. Ito ay upang mailahad ng may akda ang isang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at makapagkintal ng bisa sa puso at diwa ng mambabasa. Ang isang kwento ay maaaring bigyan natin ng ating sariling wakas na naaayon sa ating reaksyon sa kwentong napakinggan batay sa mga detalyeng nabanggit sa inyong naramdaman o sariling karanasan. At iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Nakuha ba mga bata? Saan nga natin ibabatay ang wakas na ibabahagi sa kwentong mapapakinggan? Mahusay! Ang wakas o katapusan ng kwento na huhulaan natin ay maaaring base sa ating sariling reaksyon sa kwentong mapapakinggan, batay sa mga detalyeng nabanggit, sa inyong naramdaman, o sariling karanasan. Ngayon, upang malinang ang inyong kakayahan sa pagbibigay ng sariling wakas sa isang kwento, kilalanin natin si Missy sa kwentong Si Missy at ang Hardin na isinulat ni Maida S. Bibat. Ano ulit ang pamagat ng kwentong ating babasahin? Magaling! Si Missy at ang Hardin. Handa na ba kayo na mapakinggan ang kwento? Simulan na natin! Si Missy at ang Hardin. Ang pamilya ni Missy ay nakatira sa isang malawak at makulay na hardin. Araw-araw ay masipag nilang binabantayan ang magagandang bulaklak, maliban lang kay Missy na ang tanging gusto ay lumipad nang lumipad at makipaglaro maghapon sa kanyang mga kaibigan. Isang araw ay ibinilin kay Missy ang pagbabantay sa hardin. Anak, ikaw na muna ang bahalang magbantay dito sa hardin. Kami ng iyong nanay at kapatid ay tutulong sa pagpapaganda ng bagong hardin sa kabilang bayan. Bilin ng ama. Opo, itay, sagot ng nakangiting si Missy. Hay, salamat. Wala silang lahat.
Magagawa ko ang gusto ko. Pilyang sabi ng batang paru-paro. Lumipad ng lumipad kung saan-saan si Missy at nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan at hindi na ginawa ang inutos ng ama. Sa pagod ay nakatulog siya sa ilalim ng malaking bulaklak. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan pala siya ni na Patrick at Bob. Sila ang mga insektong ang tanging alam ay manira ng hardin. Nang makitang mahimbing na nakatulog si Missy, ay nagpaikot-ikot sila sa hardin at sinira lahat ng magagandang bulaklak. Ni isa ay wala silang pinalampas. Pagkagising ni Missy, ay nanlumo at naluha siya sa nakitang sira-sirang hardin. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mainam kung ganon. Anong napansin niyo sa huling bahagi ng kwento? Halina't sagutin natin ang mga tanong upang maunawaan niyo ang konsepto at mga kasanayang dapat niyong taglayin ngayong araw. Simulan natin sa tanong na ito. Sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Si Missy at ang kanyang pamilya kasama si Patrick at Bob. Sila ang mga tauhan sa kwento. Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ano ang madalas gawin ng mag-anak? Magaling! Masipag nilang binabantayan at pinapaganda ang mga bulaklak ng hardin. Ikatlong tanong. Bakit umalis ang pamilya ni Missy? Tumpak! Nakuha niyo muli ang tamang sagot. Umalis ang pamilya ni Missy upang sila ay tumulong sa pagpapaganda ng bagong hardin sa kabilang bayan. Pang-apat na katanungan. Tama ba ang naging tugon ni Missy sa utos ng magulang? Bakit? Hindi tama ang naging tugon ni Missy sa utos ng magulang. Hindi siya sumunod sa ipinag-uutos ng kanyang mga magulang. Very good, mga bata. At lagi niyong tandaan, matutong makinig at sumunod sa mga ipinag-uutos, hindi lamang ng mga magulang, kundi ng mga nakakatanda, ha? Huling tanong. Ano sa palagay mo ang magiging wakas ng kwentong narinig? Tama ka! Maaaring nalungkot ang buong pamilya ni Missy sa pagkasira ng hardin. Maaari ring siya ay napagalitan dahil hindi siya sumunod sa tagubili ng magulang. Mahusay ang inyong mga sagot. Maaari ding umiyak na lamang siya nang umiyak at nagsisisi sa kanyang ginawa. Pwede namang nanghingi si Missy ng tawad sa kanyang mga magulang at nangakong kailanman ay susunod na siya sa mga iuutos nila. Napakagaling ng inyong mga sagot, mga bata. Sigurado akong nasiyahan kayo sa ating kwento. Laging tandaan, ha, ang pagsunod sa magulang ay nakakaiwas sa kapahamakan. Nakuha niyo ang mga wastong sagot. Palakpakan ang sarili sa napakagaling na pagsagot sa ating aralin. Ngayon, basahin natin ang isa pang kwento nang sa gayoy magawa niyong ipakita sa tunay na buhay ang kaalaman o kasanayan na inyong natutunan sa araw na ito. Makinig muli sa maikling kwentong aking babasahin tungkol sa isa nating kaibigang nagngangalang Justine. Pagkatapos, ay ibigay ang maaaring wakas ng kanyang kwento. Maliwanag ba, mga bata?
kwentong ito ay pinamagatang si Justine. Masinop at masipag na mag-aaral si Justine. Kaya naman, tuwang-tuwa sa kanya ang mga magulang sa ipinapakita nito sa paaralan. Sa kabila nito, nalulungkot si Justine tuwing nakikita niya ang kanyang mga kamag-aral na may mga bagong laruan. Gusto niyang magkaroon din ng mga iyon, ngunit alam niyang walang pambili ang kanyang mga magulang. Kaya araw-araw ay nagtatabi siya mula sa perang baon sa eskwela na ibinibigay ng kanyang mga magulang. Base sa narinig niyong kwento ni Justine, magbigay nga ng posibleng wakas nito? Tama! Maaaring sa huli ay nakabili ng mga bagong laruan si Justine mula sa kanyang mga naipong baon sa eskwela. Ayan mga bata! Ngayong araw, pinag-aralan natin ang tungkol sa paghula sa katapusan o wakas ng kwentong napakinggan. Nasiyahan ba kayo? Binasa natin ang kwento ni Missy at ang hardin. At batay sa mga detalyeng nabanggit, sa inyong naramdaman at sariling karanasan, ay nakapagbigay kayo ng mahusay na wakas ng kwentong iyon. Gayon din, sa kwentong narinig nyo tungkol kay Justine. Palakpakan muli ninyo ang inyong sarili sa napakagaling na mga ideyang inyong ibinahagi. Maya-maya ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay ukol sa leksyong ating inaral. Pagkalipas ng paalalang ito. Taho! Taho kayo dyan! Di makatulog sa gabi sa kaiisip, damdamin ko'y mayroong lungkot hanggang sa panaginip. Oh, Berto, di ka ba nakatulog kagabi? Hindi nga ho, Kuya Pekto. Dala ho siguro ng lungkot ng pag-iisa dito sa bahay. Di ho kasi makalabas dahil sa COVID-19. Hay. Berto, may 3 bagay na dapat kang tandaan para maiwasan ng lungkot sa mga ganitong sitwasyon. Una, alamin ang dahilan ng iyong kalungkutan. Pangalawa, maaaring ipabatid ang iyong nararanasan sa mga taong malalapit sa iyo. Nariyan ang internet para makausap mo sila. At ang pangatlo, ilaan mo ang iyong oras sa mga bagay na ikaw ay magiging abala. Hindi lang pisikal na kalusugan ang mahalaga, Perto, pati pang kaisipan rin. Tatandaan ko yan, Kuya Pekto. Maraming salamat sa payo. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Tayo'y nagbabalik sa ating paaralang panghimpapawid sa Grade 1 MTB MLE. Kanina ay tinalakay natin ang paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan. Sa naging mahuhusay niyong kasagutan, ay masasabi kong naunawaan niyo ng lubos ang ating aralin. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang inyong kaalaman ukol sa araling pinag-usapan. Mga bata, kuhanin nyo na mula sa inyong kits ang quiz form. Punan nyo ang mga puwang na kinakailangan. Isulat ang inyong pangalan, section, at petsa ngayong araw. Huwag ding kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maiksing pagsusulit na ito. Aralin bilang 36 ang inyong isulat. Yan! Tama yan! Makinig sa aking panuto. Magbibigay ako ng 2 sitwasyon at inyong isusulat ang maaaring wakas ng mga sumusunod na sitwasyon. Siguraduhin din na ipapaliwanag nyo ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Naiintindihan ba mga bata? Simulan na natin. Galingan nyo ha! Para sa ating unang sitwasyon,
Araw-araw ay naglilinis ng kanilang bakuran si Mika. Nakaugalian na niya ang tamang pagsisegregate ng mga basura. Ano ang maaaring wakas ng sitwasyong binasa? Uulitin ko ha. Araw-araw ay naglilinis ng kanilang bakuran si Mika. Nakaugalian na niya ang tamang pagsegregate ng mga basura. O mga bata, nabigyan ba natin ng wakas ang nangyari kay Mika? Magaling! Tiyak akong nakakasunod kayo sa ating gawain. Tayo na't sagutan ang ikalawang bilang. Ito ang ating pangalawang sitwasyon. Umuwi si Ginoo at Ginang Antonio mula sa trabaho at nadatnang inaapoy ng lagnat ang kanilang anak na si Jerry. Ulitin ko ha. Umuwi sina Ginoo at Ginang Antonio mula sa trabaho at nadatnang inaapoy ng lagnat ang kanilang anak na si Jerry. Ano kaya ang maaaring wakas ng sitwasyong ito? Tama, isulat yan sa inyong sagutang papel. Diyan nagtatapos ang ating maiksing pagsusulit. Nasagot niyo ba ang lahat ng bilang? Wasto kaya ang mga ito? Napakadali, hindi ba? Siguruhin na po na ng mga puwang na kailangang sagutan ha. Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat nyo na rin ang mga ito. Isama nyo na rin ang inyong mga pagbati o kaya ay mga request. Pwede rin ang mag-request ng kantang nais nyong marinig sa ating paaralang panghimpapawid. Pagkatapos ay dalhin nyo ito sa pinakamalapit na drop box sa inyo. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas malinang nyo ang inyong kagalingan sa ating aralin ukol sa paghula sa katapusan ng kwentong napakinggan, matuto lamang na makinig ng maigi sa nagbabasa o nagbabahagi ng kwento o sitwasyon. Nang sa gayoy, makapagbigay kayo ng mainam na wakas o katapusan batay sa mga detalyeng nabanggit sa naramdaman o iyong sariling karanasan. Ang susunod nating aralin ay ukol sa pagpapalit at pagdagdag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes from 9 o'clock to 9:30 in the morning. Hanggang sa muli, ako si Teacher Hannah. Laging tandaan, sa kabila ng pandemikong ito, ang pag-aaral ay laging isaulo. Walang makakapigil sa iyo upang matuto at maging progresibo. Paalam! At matuto gamit ang ating radyo. Pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.